Sana nga yung tanong ni Puerto Dong? Actually, hindi tanong eh. Sabi niya, ang tutol sa One Save, Always Save o USAS ay mga kampo ng dyablo. Dahil sa simula pa lang, ayaw na ng dyablo na manatili ang tao sa presensya ng Diyos. Kaya niya ito tinukso. Ganon din ang ginagawa ng mga kampo niya ngayon. Nagtuturo na walang permanenteng kaligtasan, kundi temporary lamang para sila makabalik pa sa kasalanan. Baliktad do mga kapatid at mga taga-subaybay, at ipapakita po namin sa inyo kung sino ho yung nagtuturo para makabalik sa kasalanan, yung bang usas o yung hindi naniniwala sa usas. Ipapakita ho namin sa inyo mga kapatid kung saan nagsimula yung paniniwala na may permanenteng kaligtasan. Kasi sabi niya riyan, ang mga kampon niya ngayon nagtuturo na walang permanenteng kaligtasan. Okay, so papakita ko po sa inyo mga kapatid kung saan nag-originate yung permanente na kaligtasan. Mga kapatid, yung eternal security or once saved, always saved. Nung si Adan at si Eva ay wala pang kasalanan, ay wala namang sigurong tututol na sila ay ligtas, mga kapatid, sa kanila pong kalagayan. At sila po ay nandoon sa halamanan ng Eden, namumuhay na walang kamatayan kasi nga wala po silang kasalanan. Ay ano po ang tagubili ng Panginoon sa kanilang kalagayang iyon? Sa chapter 2 ng Genesis, verse 16 to 17, ganito yung ating mababasa. At iniutos ng Ginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. 17, datapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Ayan. So, ito po yung kalagayan ng tao noong wala pang kasalanan. Sila po ay ligtas sa kamatayan, mga kapatid. Sila po ay naroon sa loob ng hardin ng Eden. At ang sabi ng Panginoon, sila po ay mamamatay kapag sila po ay kumain. At ano po ang nangyari sa chapter 3, verse 1 hanggang 4? Tingnan po ninyo ang nangyari. Dito nanggaling yung doktrina ng usas ni Puerto Dong. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Iyan ang sabi ng ahas. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. So ito po yung kamukha nung tinatawag na permanenteng kaligtasan. Ang utos ng Diyos, pagka sila'y kumain, makakasala, mamamatay. Ito po ay simbolo po ito mga kapatid ng pagkawaglit sa Diyos. Kaya makikita po natin na siya po ay si Adan at si Eva ay pinalayas dahil nilabag nila ang utos ng Panginoon at nawala ho sila doon sa napakagandang buhay sa halamanan ng Eden. Ang point po dito ay yung mapandayang doktrina ng ahas. Binaliktad niya po ang sabi ng Panginoon na mamamatay sila pagka kumain. Sabi niya, hindi kayo mamamatay. Ang doktrina po ng usas or ni Brother Dong Puerto ay kamukha. O dito po nanggaling yun eh. Hindi kayo maiimpyerno once na sumampalataya kayo. Kaya nga, may doktrina po sila na kahit nagkakasala, ligtas pa rin. Kaya mali yung sinasabi niya rito na tinuturuan para bumalik sa kasalanan. Baliktad. Yung pong pagtuturo na hindi ka maliligtas pag magkasala ka ay pinagbabawalan kang bumalik sa kasalanan. Nabaliktad na po yung takbo ng isip ni Dong Puerto sapagkat ang hindi matatakot gumawa ng kasalanan, ito yung naniniwala sa one save, always save. Bakit? Iligtas ka pa rin kasi permanente na nga yun. O di ba kayo, Brother Gomer? Ganon nga ang kalalabasan nun, Brother Johnson, kapag tiningnan natin talaga. Kaya nga, medyo nakakatakot talaga yung aral na yan sapagkat
ilang beses na rin naman nating nakausap. Ang example ko nga, Brother Johnson, ay yung nandito sa unang Korinto 5 na nung tanungin natin, yung isang kapatid na naniniwala sa usas ay ligtas nga daw itong taong ito na kahit siya ay nakikiapid dun sa asawa ng kanyang ama. Ano? So, kung ganito yung magiging aral na kahit ganito yung ginagawa, ligtas na, malamang ito nga yung aral ni Satanas, Brother Johnson, kapag ganyan yung aral na ituturo mo, na kahit ikaw ay lumalabag, ligtas ka pa rin. So, ang gusto nilang mangyari sana, doon sa hardin ng Eden, kahit sila ay lumabag sa Diyos, dapat nanatili sila sa Eden. Ganon dapat yung logic ng osas Pero makikita natin na hindi nga talaga totoo dahil nung time na kumain sila, pinalayas nga sila ng Diyos, Brother Johnson. At kung Biblia naman ang pag-uusapan, ay ganon din naman yung tema na sinasabi ng Biblia. Halimbawa, dito sa, babasahin natin tong isang sulat ni Apostol Juan. Sa unang Juan, Brother Johnson, ang sabi niya rito, ito ipaalala ni ni Apostol Juan, ikalawang Juan ang talata ay 8, Brother Johnson. Or sa umpisahan natin sa 7. Kung ating papansinin ang talatang ito, hindi talaga totoo yung osas kahit dahil unang-unang sinusulatan dito ni Apostol Juan, mananampalataya. Sabi dyan ni Apostol Juan, pansinin po ninyo, sapagkat maraming magdaraya na mga silitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpahayag na si Kristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. So kung titingnan mo, ano naman kung may maraming magdaraya na darating, Brother Johnson? Wala naman ng problema, usas naman na di ba? Oo nga. Nakita po ninyo, wala nang kwenta itong sinasabi ni Apostol Pablo na kahit may magdaraya pang darating, hindi ka naman na madadaya kasi usas na nga Kaya lang, ang sabi niya sa talatang 8, pansinin po ninyo yung sabi niya sa talatang 8, mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Bakit? Bakit pinag-iingat ni Apostol Juan? Sabi niya, upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. So dito, Brother Johnson, maliwanag na si Apostol Juan ay mayroong paalala na maraming mga magdaraya na darating. So pinag-iingat niya yung mananampalataya. Diba? Bakit niya pinag-iingat? Kasi sabi niya, upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. So talagang mawawala yan kapag hindi mo iningatan, Brother Johnson. Tama. At ikaw ay nadaya. Yun yung kung iintindihin natin, sabi niya, maraming magdaraya, mag-ingat kayo. Ay bakit? Ibig sabihin, hindi pwede kang madaya. At pag ikaw ay nadaya, mawawala. Hindi ba? Yan ang maliwanag na ibig sabihin yan. Kaya nga, hindi talaga tayo naniniwala dyan sa osas na sinasabi na once saved, kahit anong mangyari ay ligtas na. Ay wala ho talaga sa Bible yan. Hindi ho yan ika nga ay itinuturo ng banal na kasulatan, Brother Johnson. Yan. So, totoo po yun mga kapatid kasi mawawalan ng saysay yung mga payo ni Apostol Pablo, yung mga aral niya na dapat yung magtagumpay, yung pagiging matiisin, yung pong pagtatagumpay sa mga pagsubok, ay sana wala na lang yung mga aklat ni Apostol Pablo kasi puro yan puro payo yan sa mananampalataya na dapat ay manindigan, mga kapatid. Yun pala naman, yung ligtas na Ano yan, nagdadrama-drama na lang? Isusubok, kaya nga. Kung susubok, yung pala naman, yung ligtas din naman. Lalo na, limbawa itong sulat ni Apostol Pablo, babasa pa tayo ng isa, Brother Johnson. Dito sa unang Tesalonica naman, ano naman ang sabi ni Apostol Pablo dito? Sabi niya doon sa 3, ang talata ay 1, unang Tesalonica 3:1. Sabi niya, kaya nang hindi na kami makatiis, sabi niya, ay minagaling naming maiwang nangag-iisa sa Atenas. Verse 2, at aming sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo upang kayo'y kanyang patibayin at aliwin tungkol sa inyong pananampalataya. Yan ang sabi niya. Sa verse 3, upang ang sino may huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito, sapagkat kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Verse 4,
sapagkat sa katotohanan ng kami kasama ninyo ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mangagbabata ng kapigatian gaya nga ng nangyari at nalalaman ninyo. Tapos sa verse 5, dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Bakit? Baka sa anumang paraan, kayo'y nangatukso ng manunukso. O kita mo na, so si Apostol Pablo, Brother Johnson, naniniwala na kahit mananampalataya na, pwedeng matukso nung manunukso. Di ba? O kaya nga sabi niya, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. O nakita mo ninyo yan? So ibig sabihin, si Apostol Pablo ay nag-aalala sa mga kalagayan ng mga tiga Tesalonica na ang sabi niya, baka sa anumang paraan kayo'y natukso ng manunukso. Tapos kapag natukso, ano mangyayari? Ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. So, yan po yung makikita natin mga kapatid na yung OSAS ay talagang hindi po talaga, kahit nga yung mga apostol, hindi nila sinasang-ayunan, Brother Johnson Kasi kung sinasang-ayunan ng mga apostol yan, di ang sasabihin ni Apostol Pablo, ay ayos lang yan, kahit anong mangyari, ligtas na kayo. Hindi naman na kayo matitinag kasi mananampalataya na kayo. Wala namang ganoon, Brother Johnson So yan yung masasabi po natin diyan. Okay.